Yan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Miyerkules, 21 na sa buwan ng Enero, taon 2026 sa uno ng mga balansyadong balita. Saldico, nagparamdam na. Dating mambabatas, nagpaabot ng mensahe sa mga pari. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ni-refer na sa opisina ng House Speaker. Panibagong kaso naman ng graft at plunder laban kay Vice President Sara Duterte iniharap sa Ombudsman. Natitirang co-accused ni Bong Revilla sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan, na-aresto na rin. Senate Minority, binuwelta na Senator Pampilo Lacson dahil sa kanilang report sa flood control scandal. Dating DPWH Engineer Henry Alcantara nasa custody na ng DOJ matapos tanggapin sa Witness Protection Program. Ikatatlong cyber libel complaint laban kay Congressman Barsaga iniharap sa piskalya ng Maynila. Congressman na pinaniniwala ang may-ari ng farm sa Laguna na pinagtaguan umano ni Atong Ang maaring ipatawag ng NBI. Dating PNP Chief Nick Torre, formal nang nagretiro sa police service. At 3 patay, 8 sugatan sa pagsalpok ng dump truck sa isang jeepney sa Isabela. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nagpahayag ng kagustuhang makipag-usap na sa gobyerno si dating ako Bicol Congressman Saldico na wanted sa manamalyang flood control projects. Ibinalita sa Kampo Crame ng Interior Secretary John B. Remulla na may mga feelers nang ipinaabot si Ko sa kapatid ng kalihim na si Ombudsman Boying Remulla. Partikular naman ang gusto ni Ko ay makipagdialogo sa pamahalaan. Ayon kay Remulla, nagpatulong si Ko sa mga kilala niyang pari para mapaabot ang feelers.
Pero hindi matukoy ng opisyal kung may kaugnayan ito sa paring nakipag-usap din kay dating PNP Chief Nicolas Torre para tulungan naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Narito si Remulla. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. So, mga pare na kilala niya. When you mean feelers, not exactly. Parang nagpapaconnect na gusto ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, Samantala, isinumiti na sa Office of the Speaker ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, nirefer ang reklamo para sa kaukulang aksyon ng opisina ni Speaker Faustino D. III. Ipinaliwanag ni Garafil na ang hakbang ay pagsisimula ng internal process ng Kamara sa pagtupad ng kanilang constitutional mandate. Ang impeachment complaint ay iniharap ni Atty. Andre De Jesus noong January 19 na inindorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Batay sa reklamo, ipinahamak ng Presidente ang tiwala ng taong bayan at nilabag umano nito ang saligang batas dahil sa iligal na pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Unfit na din umanong magampanan ng Presidente ang tungkulin dahil umano sa pagiging lulong sa droga. Samantala, panibagong impeachment complaint ang isasampa naman bukas laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng iba't ibang mga grupo. Ang complainants ay taxpayers, mga manggagawa, magsusaka, estudyante, mga guro, urban poor professionals at anti-corruption advocates. Ayon kay Renato Reyes Jr., Pangulo ng Bayan, ang grounds ng impeachment ay systematic and large-scale plunder ng public funds sa pamamagitan ng presidential and congressional allocation. Sabi ni Reyes, ang isyo ng allocable at ng program appropriations ay hindi pa rin naiimbestigahan. Ang ikalawang impeachment complaint naman laban kay Pangulong Marcos ay i-endorso na makabayan black na kinabibilangan ng mga congressman sina Congressman Antonio Tinio at Trinico. Samantalang inireklamo ng plundered graph ni dating Senator Antonio Trillanes IV at nagpakilalang miyembro ng The Silent Majority o TSM na si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kasama sa reklamo mga alegasyon ng anomalya sa paggamit ng confidential funds bilang dating DepEd Secretary at Mayor ng Davao City. Kabilang dito ang pag-abuso sa 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd, 2.7 billion pesos na confidential funds sa Davao City at 7 billion pesos na unliquidated cash advances bilang DepEd Secretary. Sabi ni Trillanes, dapat magpaliwanag si VP Duterte sa mga alegasyon ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Hiniling naman ng TSM sa Ombudsman na kumilos agad sa kaso at panagutin ang pangalawang Pangulo sa mga alegasyon ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon na aresto na ng pulisya ang huling co-accused ni dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng kontrobersyal na flood control project sa Pandi, Bulacan. Nakilala ni Interior Secretary John Vic Remulla ang naarestong suspect na si Amelita Capistrano, Huat, engineer ng Bulacan, 1st District Engineering Office, na nadakip ng mga otoridad kagabi sa bayan ng Obando. Batay sa ulat, agad na dinala si Huat sa Sandigan Bayan kaninang umaga para sa booking procedures at inatasang ikulong sa Camp Karingal sa Quezon City. Dahil sa pagkakaresto kay Huat, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang lahat ng 7 akusado sa kasong malversation na may kaugnayan sa umano'y 92.8 million ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Binueltahan ni Senadora Ping Lacson ng minorya ng kapulungan dahil sa pagpapalabas ng kanilang report tungkol sa flood control scandal. Ayon sa chairman ng Blue Ribbon Committee, malinaw na pambabastos ang ginawa ng grupo ni na Senador Rodante Marcoleta at Amy Marco. Sinabi ni Lacson na sinuway ng Senate minority ang protocol sa pag-adopt ng committee report na dapat ay pirmado ng majority at hindi ng 6 na senador lamang. Pinayuhan ni Lacson sina Marcoleta at Marcos na magsumite ng amendment sa takdang oras sa halip na pangunahan ang kanyang panel. Samantala, hindi naman kinikilala ng liderato ng Senado ang isinapublikong minority report ng minorya kaugnay ng umano'y anomaly sa mga flood control project. Ito ang iginit naman ng Senate President
Tito Soto. Matapos ilantad sa media sina Senador Dante Marcoleta at Amy Marcos na naglantad ng kanilang 103 pages minority report. Ayon kay Soto, ang tanging kinikilala ng Senado ay ang committee report na formal na isusumite o sa Bills and Index Office at iharap sa plenaryo para sa opisyal na pag-uulat at debate. Dahil dito ginit ng Senate President na walang puwang sa proseso ng Senado ang tinatawag na minority report at itinuturing lamang niya ito bilang isang mid-report mula sa minorya. Inilipat na ng Senado sa Department of Justice o DOJ ang kustodiya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara simula ngayong araw, January 21. Ito ay kasunod ng formal na pagtanggap ng DOJ kay Alcantara sa ilalim ng Witness Protection Program matapos siyang italagang state witness sa patuloy na investigasyon na kaugnay ng kontrobersyal na mga flood control project. Bandang 12:50 ng tanghali nang umalis ang sasakyan, nasakay si Alcantara mula sa Senado bilang hudyat ng formal na turnover ng kanyang kustodiya. Matatanda ang nasa kustodiya ng Senado si Alcantara mula pa noong September 18, 2025 matapos siyang ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng pagdinig sa naturang issue. Samantala, nananatili namang mataas ang moral at tuloy lamang sa trabaho ang Independent Commission for Infrastructure o ICI hanggat walang formal na terminasyon o paglusaw sa komisyon. Ito ang sinabi sa DCRH ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na siya rin nag-iimbestiga ng kanilang kasama ang legal team sa mga hawak nitong kaso at isinagawa pa rin o sinasagawa pa rin ang mandato ng ICI. Sabi pa ni Azurin, wala ring mintis ang koordinasyon nila sa mga katuwang na ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine National Police, AFP at NBI, ganoon din ang Bureau of Customs. Una nang sinabi naman ni Pangulong Marcos na patapos na ang tungkulin ng ICI dahil naimbestigahan na ang mga dapat sa flood control anomaly. Samantala, ipasasabina ng National Bureau of Investigation ang kongresistang may-ari umano ng isang farm sa San Pablo, Laguna na pinaghinalaang pinagtaguan ni Atong Ang. Sabi sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari, ipatatawag lang nila ang congressman kung kinakailangan para sa ibayo pang beripikasyon sa natanggap na timbre ng Bureau. Sa ngayon anya, pinoproseso at sumasailalim sa kanilang ebaluasyon ang impormasyong mambabatas ang owner ng farm na una nang binisita ng NBI pero hindi natagpuan si Ang. Idiniin ni Malyari na hindi lang limitado ang kanilang manhunt operation sa mga property at negosyo ng gaming tycoon. Hindi rin anya inaalis ng NBI ang posibilidad na nagtatago si Ang sa pagmamayari ng exclusive subdivisions gaya ng sinasabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Sa kaugnay na balita, binalaan ng National Bureau of Investigation ang mga kamag-anak o tauhang posibleng pagtaguan naman ni Atong Ang. Sa pagtatanong sa DCRH o ng DCRH News, sinabi ni NBA spokesperson Palmer Malyari na labag sa batas ang pagkakanlong sa sinumang wanted kagaya ng negosyante. Kinumpirma nito na nasa bansa pa ang immediate family ni Ang. Ayon kay Deputy Director for Operation Attorney Jose Justo Yampa, wala naman silang impormasyon sa ngayon kung sino o meron bang tumutulong sa pagtatago ng tycoon. Wala rin na niya silang reliable information na nakalabas na ito ng Pilipinas maski sa backdoor kaya patuloy ang kanilang manhunt operation. Kinasuhan ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano ng cyber libel si Cavite Representative Kiko Barsaga dahil sa isang Facebook post nito. Sa post ni Barsaga, inakusahan niya ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP na tumatanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon kapalit ng suporta sa speakership ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez noong 2025. Sabi naman ni Valeriano na hindi niya basta-basta nga palalampasin ang mapanirang akusasyon, lalo't sinisira nito ang reputasyon ng kanilang partido. Paliwanag ng mambabatas, walang kalaban noon si Romualdez para sa pwesto, kaya't wala ring saysay ang panunuhol. Ito na ang ikatlong reklamo ng cyber libel laban kay Barzaga matapos na siya kasuhan ng negosyanteng Enrique Razon at House Speaker o House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno. Inaprobahan na ng optional retirement ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na ngayon nagsisilbing manager ng MMDA. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio,
Epektibo ang pagre-retiro ni Torre nitong Enero 19 sa bisa ng NAPOLCOM Resolution No. 2026-29. Kaugnay nito, inaasang matatanggap na ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. naman ang ika-4 na estrella ngayong linggo. Sabi ni Interior Secretary John B. Crimolla, inimbitahan niyo si Torre sa donning ng ranks ni Nartates na magsisilbi na rin anyang retirement honors kay Torre. 3 ang kumpirmadong nasawi at 8 naman ang sugatan sa nangyaring salpukan ng dump truck at jeep sa kahabaan ng Santiago, Kawayan sa Isabela ngayong araw. Ayon kay Luna Police Chief Police Major Jonathan Ramos, lumihis ng linya ang dump truck dahilan para banggain ito ang pampasaherong jeep. Dahil dito nasawi ang isang binata, senior citizen at ginang, habang 8 ang sugatan na nasa kritikal na lagay pa ang isa sa mga biktima. Naharap ang suspect sa reckless imprudence resulting in multiple homicide and serious physical injuries. 26 na minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado, unang buhos ng mga balita. Kami po ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy
Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang aresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi
kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming partner lamang ay may panawagan sapagkat yung grassroots o sports sa komunidad dapat lalo pa pong palakasin ayon kay Senator Bongo. Kasunod po naman ang utos ng Korte Suprema kaugnay sa pondo ng Philippine Sports Commission. Dahil ngayong pinalna ang utos ng Korte Suprema sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na i-remit ang bahagi po ng kita nito para sa mga atletang Pinoy. Umaasa po sa Senate Committee on Sports Chairman Senator Bongo na lalong lalakas ang fighting chance ng ating mga manlalaro. Ditong nakaraang buwan, naglabas po ang Supreme Court ng final decision na nag-uutos sa PCSO nga ho na ilaan sa Philippine Sports Commission ng 30% na kita sa sweepstakes at loto. Obligado naman ang PAGCOR na mag-remit sa PSC ng 5% ng kanilang annual gross income. Ito po'y alinsunod na rin sa Republic Act 6874 na layong mapalakas ang grassroots sports program para sa paghubog ng world-class athletes.
Muli pong hinimok ni Senator Go ang mga naturang ahensyang ipatupad ang kautosang ito ng Korte Suprema at gamitin ng wasdo ang nakalang pondo dahil pera po ito ng taong bayan at malaking maitutulong sa pagsasanay ng mga atleta lalo na sa mga komunidad. Naniniwala pong mambabatas na kung magtutulungan ng gobyerno pati na ang private sector, kayang-kaya nating humakot ng mga medalya sa international competition. Balansyado! Samantala, si Director Teresito Bacolcol ng PBOX ay kausapin natin sapagkat meron ang dami naman ito. 400 magkakasunod na lindol? Ano ba ito? Director Sito, ano bang pinapahiwatig Dami nito? Sa isang bayan lang yata yan. Ako naman, nai-record. Nakakatakot naman na rin. Director Sito, magandang hapon po sa inyo, Director. Magandang hapon po, Director Bacolcol, sir. Sir and ma'am, yes, magandang hapon po sa inyong dalawa. Tama ho ba, 400 magkakasunod, 400 na magkakasunod na lindol sa bayan ng Kalamansig? Sa loob ng 3 araw ho ito pala naman. Yes po, since January 19, 10:52 p.m. until 4 p.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 433 earthquakes and yung magnitude niya nag-range from 1.5 to 5.2. So 5.2 yung pinakamalakas. And out of these 433 earthquakes, 22 ang naramdaman ng mga residente. Nasa dagat po ito, ang source po nito ay the Cotabato Trench. So bakit ang dami? Bakit sunod-sunod? Hindi ho ba aftershocks lang yung iba? Hindi po to, tawag po natin dito earthquake sequence. Ito yung gradual release of tectonic stress sa isang inactive offshore area. Again, yung mabanggit ko kanina, Cotabato Trench. So, instead na isang bagsakang malakas na lindol, paunti-unti itong nilalabas yung stress sa pamamagitan ng maraming lindol. Okay, so paunti-unti. Pero nabanggit nyo po, Director, na meron pong 22 na mga pagyanig na naramdaman. So ito po, mga medyo malalakas po ito. Yung 5.2, yun yung naramdaman ng mga tao. And meron ding sumunod ito, 4.6. Naramdaman din yung mga tao. Pero again, kung yung 5.2 hindi na masyadong that's not considered as a major earthquake. That is just considered as a moderately sized earthquake. Okay po. So itong Cotabato Trench na banggit nyo, gaano po ito ka-active? Parang vulkan, gaano po ka-active to? Oh, this is very much active. And then, isa to sa 6 na active trenches natin. And in fact, noong 1976, mag-50 years na, nagkaroon tayo ng magnitude 8.1 earthquake dito. So, that was August 17, 1976, and 8,000 people died. So, oh my gosh. This is a very much active trend. Hindi ho ba nakakatakot itong ganitong sunod-sunod, ganito kadami? Baka mga tao nag-aalala, naku, baka mamaya may mas malakas pa. Nakasunod kabuntot po ito. Again, sa ngayon, mas tama itong earthquake sequence yung tawagin natin. But kung may susunod to ba, ang mga ganitong possibility in any active tectonic area, the possibility of a stronger earthquake cannot be ruled out. Pero ngayon, there is no scientific method to predict exactly how strong or when a future earthquake will happen. So ang napansin lang natin ngayon, meron tayong series of sequence of earthquakes. Since sa dagat po ito, yung tsunami, hindi ho ba nagbabanta rin? 5.2, hindi yan makakapag-generate ng tsunami. But again, nagbigay tayo ng advisory sa ating mga kababayan. Kung ano yung gagawin nila in the event of a tsunami-genic earthquake kapag may yung tatlong natural signs of an impending local tsunami, yung there is a strong shaking, na halos hindi na sila makatayo, there is a roaring sound coming from the sea, and kapag napansin nilang biglang bumagsak yung sea level, then they have to move it away to a higher place. Kasi kahit isa man lang dito sa kanilang makita, baka mag-generate ng tsunami. Pag biglang umurong yung dagat,
Parang ganon. That's right. Director, nabanggit nyo din a little bit of history. Nung 1970s nga po, napakalakas sa intensity 8 point something. Nabanggit nyo kanina, napakalakas po niyan at marami po ang nasawi. Pero yung time po na yon, ano po ba yung, bakit napakarami po? Is it because yung mga buildings po ba doon ay hindi pa, well, that's the 70s, di ba po? Or ano po ba yung mga factors? Bakit napakarami po ang namatay? That was magnitude 8.1 and it happened past midnight. Kaya pala tulog. Oo. And then 5 minutes lang, dumating na kagad, after the main shock, dumating na kagad yung tsunami wave. So wala talagang time na yung mga tao, again, tulog, so nagising sila, and then afterwards, dumating na yung tsunami wave. So kaya, yun yung sinasabi natin sa ating mga kababayan na nakatira sa coastal communities, kapag may malakas na paglindol na halos hindi na sila makatayo, and yung banggit ko na kanina, yung roaring sound, diba, dagundong na sound coming from the sea, and biglang bagsak ng level ng dagat, kahit isa man lang sa tatlo, ay dapat tumakbo na sila. Kasi hindi, with 5 minutes, hindi na po tayo makapag-warn. Wala na. Kasi, Ganon kabilis. Yes, that's right. Yes. Ganon kabilis. So, Director, siguro, kumbaga, para maiwasan po itong maulit, sakali at sa kahit anong lugar na malapit po sa dalampasigan o sa karagatan, dapat ay hindi po tayo titira sa yung mga coastal areas, yung sobrang lapit po sa karagatan. Although, meron po kasi tayong mga kababayan na ito po yung kanilang hanap buhay po so hindi maiwasan. Yes po, pero again, hindi man natin mapipigilan yung ating mga kababayan na tumira dun sa malapit sa baybayin. Pero yun na nga, dapat alam nila kung ano yung gagawin in case na malakas paglindol. Director, posible bang itong ganito na sequence of sequence of earthquake, posible bang ito'y mangyari din dito po sa ating pinangangambahang The Big One, Metro Manila area? Wag naman sana, pero siyempre, mas alam po ninyo. Wala pa tayong nakikita dito sa in the past, wala tayong earthquake sequence dito sa West Valley Fault. Very good. It's possible, pwede po yung nangyari, pero malimit ito nangyari sa mga trenches natin. Noong December 2024, meron tayong earthquake swarm din sa Ilocos, and last December, meron din tayo sa Masbate. Pero hindi naman trench yung sa Masbate. Dito yun sa offshore active fault. Okay, Director, ito rin pong usapan natin na 400 plus na magkakasunod na lindol. Ito po ba ay tumataas, nag-i-increase po ba, or dapat it should be parang nagle-lessen na po yung intensity? Ano po ba yung pattern nito? Wala, kapag mga sequence kasi hindi natin makikita yung pattern for now. Pero yung kung lumalakas ba siya or hindi, pero yung number niya kumukonti. Again, this is based on what we've seen from the other earthquake swarms that we had. Okay. Director, samantalahin na namin, as we speak right now, at the moment, kumusta po ang Mayon? Ang Mayon volcano for the past 24 hours, nakapagdala po tayo ng several earthquakes, maabot ng 83, and yung pyroclastic density currents umaabot ng 61, and yung rockfall events natin nakapagtala tayo 272, and right now nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano. Parami ba ng parami yung mga activities ito? Rockfall especially? Parami. Nagpa-fluctuate. 272 yung the previous day, yung past 24 hours, and then before that 340 naman between January 19 to January 20. At yung mga ganyang ipinakikita ba indikasyon na lalakas, titindi ang pagsabog? Hindi pa naman. Again, kung nakikita natin, naging 340 siya 2 days ago and then 272. So, nagpa-fluctuate yung mga parameters natin. Yung PDC natin, yung pyroclastic density current, 61 ang record natin kahapon. Ang pinakamataas na record natin was January 8, 100 events. So, At yung right now,
yung fluctuation ay yung fluctuation magandang indikasyon yan na patatahimik na ang bulkan. Well, sana po ganyan. Pero again, we have to assess this on a day-to-day basis. Titiman natin kapag may long-term trend, kapag may nakikita tayo na trend doon sa behavior niya, sa mga parameters na record natin, then pwede natin masabi na bumababa na or umaakyat yung activity niya ng vulkan. Okay. Siguro, last on my part na lang, Director Bacolcol. Sir, ano po ba ang inyong paalala, mensahe sa mga taga Calamansig, Sultan Kudarat, dun sa area po na yon na niyanig po no, ng sunod-sunod na mga lindol, and also yung mga kababayan din natin na malapit sa Mount Mayon? Okay, sa mga kababayan natin sa Calamansig, sa Sultan Kudarat, huwag magpanik pero maging handa. Alamin ang tamang gawin kapag may lindol. Again, maging alerto, lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa baybayin. And mag-rely lamang sa official information na galing sa aming tanggapan at sa kanilang mga LGUs. Sa mga kababayan naman natin nakatira sa around Mayon Volcano, again, paalala natin na they have to follow the evacuation orders. Walang tao inside the 6-kilometer permanent danger zone. And yung nakatira naman beyond the 6 kilometers, dapat vigilant sila and dapat ready sila in case na we raise the alert level to alert level 4, then we may recommend the evacuation beyond 6 kilometers. Director, tahimik ang Taal, tahimik ang Canlaon at iba pang bulkan sa ngayon? Well, ang Taal Volcano ay nasa alert level 1 pa rin. Ang Canlaon Volcano ay for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng several earthquakes, 6 na earthquakes, and wala nang as emission activity for the 5th straight day. Yung last natin is January 16 pa, and nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano, while yung Bulusan Volcano is on alert level 1. Alright, magiging naman. So, mayon na lang. Medyo talagang nagpapapuyat sa inyo, Director. Yes po. 24 hours. 24/7 po yung mga kasama natin sa opisina na nag-monitor. Salamat sa kanila. Salamat sa inyong pagbabantay. Director, thank you so much. Thank you Ingat po, kayo. Director. Director Teresito Bacolcol. Dapat ang ano natin sa kanila, stay awake. Stay safe, stay awake. Tsaka talagang alam mo ninyo, salamat po sa kanila yan. Alam mo nyo, yung mga taga-P-Box, mga taga-Pag-asa na yan, nako, dapat po yan lagi nating binibigyan ng plaque of our appreciation kahit walang okasyong hinihingi. Kaya kailangan natin ng mga estudyante na kukuha ng mga ganyang kurso, no? Para dumami pa sila. Parang, mga scientists. Actually, very partner, no? Very interesting yan at saka parang napaka-challenging ng trabaho ngayon, ano? Lalo na ngayon, partner, kasi dati 'di ba sabi nila na nape-predict ang weather predictions, may mga ganon, ano. Pero ngayon, due to so many changes katulad ng climate change, 'di ba, yung ganon na nagbabago yung mga weather patterns, ano. So parang maano rin pag-aralan kailangan natin ng mga mas maraming eksperto, so, 'di ba? Dapat naman pag ikaw ay diyan nagtatrabaho, dapat ang iyong sahod ay sumasabog. At ang iyong benepisyo ay sumisingasig na parang bagyo. Dapat ang inyong mga sweldo ay kasing taas ng rockfall. Hindi kasi rockfall pababa pagtaas ng pagsabog ng ash ng alava diba? At phreatic, ano ba yun? Tsaka dapat ang inyong mga allowance dyan sa yumayanig. Ay wow, nakakayanig dapat. At dapat may sequence of bonus increase. At bonus kayo and increase. I like that. The sequence of hindi sequence of earthquakes. At higit sa lahat, sana all. Balansyado. Babalik po kami. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Balansyado. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal.
dito sa Hoy Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang... Teka muna. Totoo ba yun na si Saldico ay nagpadala na raw ho ng communication sa mga pari na tila gusto makipagdialogo sa gobyerno. Sana lang partner kung nakikinig si Ginoong ko at baka nanonood kayo, chances are sa Facebook. Ginoong ko, kayo naman hoy, may edad na rin. Mamaya ko na sasabihin ko sa inyo. Sapagkat ang tagapagsalita ng Department of Justice, si Attorney Polo Martinez, ay nasa linya natin dahil yun nung isang key witness sa maanumalyang flood control anomaly na si Engineer Henry Alcantara. Partner ay nasa WPP na ngayon ng DOJ. Attorney Polo, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri at si Karen Oyong sa DZRH. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, Sir Henry, Ms. Karen, at sa mga nakikinig. Attorney Polo, without furthering the information, so kumpirmado, nasa DOJ WPP na si Engineer Alcantara as we speak. Opo, so kinukumpirma po namin na si State Witness, ngayon State Witness former District Engineer Henry Alcantara ay nasa ilalim na po ng custody ng WPP. Kaya ako binanggit yung without furthering the information sapagkat napaka-confidential yung WPP lalo na yung pagdadalhan. Pero yung requisitos niyan sa dami kasi ang tanong sa dami ng mga nagtestimonya, nagbigay ng statement, affidavit sa mga hearing, umafir. Bakit talagang siya lang ang kabukod-tangi na nakapasa sa pagiging state witness?
Okay, thank you for the question po, no. Klaruhin lang po natin na hindi lang po si Henry Alcantara ang state witness. 4 po sila. Isa lang po si Henry Alcantara doon. So, ayon po sa ating saligang batas sa Constitution, meron po kasi mga requirements for determining kung ang isang individual ay pwede maging state witness. Yan po yung absolute necessity ng kanyang testimonya, na hindi siya ang most guilty, at least with respect din sa kaso, kung saan siya nasasangkot. At na yung kanyang testimony can be corroborated po, no, with other pieces of evidence available sa prosecution. So yun po yung naging criteria ng DOJ, WPP, para piliin po siya bilang isa sa mga state witness na inadmit. Okay, pero attorney, 'di ba, syempre kailangan mag-a-apply po ang kanilang panig po, ito pong si Ginoong Alcantara and the other state witnesses po, ano. Sa proseso po ba, gaano po katagal ang pag-vet, ang pag-check, ang pagre-review po ng mga aplikasyon? Opo, so wala po kasi eksaktong timeline under the law. Hindi po yan gaya kunwari ng preliminary investigation sa prosecution na may 60 days na kailangan matapos ang pag-resolve. Ang pag-vet po kasi ng isang state witness, depende po yan sa available evidence. Ayun, po yan depende sa pag-assess ng WPP members, ng directors, ng DOJ officials sa evidence nila na isinumite. Tapos ikukumpara pa po yun sa mga evidence na na-submit ng mga ibang witnesses, submit ng mga ibang parties. Yun po, no? So there's really, just to answer the question po, wala po kasi exact timeline. The vetting process will take as much time as it needs to be hanggat we identify a witness credible enough. Opo. Na talaga mapapaniwalaan natin na ito talaga po pwede natin ibangga sa ibang pieces of evidence at makabuluhan tayo ng kitang resulta. Attorney, balikan ko lang yung pagiging least guilty, ika nga, ni Henry Alcantara. So pagka dun sa mga pagdinig, lalo na dun sa Blue Ribbon Committee, tao niya si John Mendoza, tao niya si Bryce Hernandez, di ho ba? Opo. At nung maglatagan ng maraming pera sa lamesa, ay nasa harap din si Engineer Alcantara, Opo. At inamin niya na alam niya na yung perang yon ay galing sa mga kontraktor at yung dalawa, ano bang ibig sabihin niyan? So yung dalawa lang ang gumawa ng pera, nag-initiate ng lahat at nalaman na lang niya na may mga gano'n na. Kaya siya hindi most guilty under the command responsibility. Pasok ba yung ganung argumento at spokes? Opo, sir, no. Sir, I'm afraid na yung ganyan klase mga tanong po kasi goes into the merits ng kaso, ng maraming kaso, hindi lang po isa. And it goes into yung substance ng ano magiging testimony ni Mr. Henry Alcantara. Pati na lang po sa mga nasabit niya. Yung mga ganyang bagay po kasi confidential. I cannot go into that in detail. Okay, we will respect that. Opo. Okay. Yeah, go ahead. Opo, but what we could say is, I think with respect to Henry Alcantara, bilang siya naman po yung topic natin ngayon, what we can say is that si Henry Alcantara po kasi, being the former district engineer of the 1st District of Bulacan, he was in a very unique position na kumbaga nasa gitna siya. Nasa gitna siya ng hierarchy of those in the chain of command. Diba? Like you said, sir, yung command, diba? Bilang sa gitna, he was not too high up in the hierarchy na hindi po siya makikipag-usap, makahulog-bilog din sa mga tao sa baba, and he was also not too low na he will not be able to speak to the higher ups. Diba? So it was a very unique and distinct position for him, such that he was a logical choice to be state witness. Diba? And so far as the cases or the projects that are currently being under investigation. Okay. So I think that is as much as I can say without going into the confidential aspects. So what we know for now, Attorney Paul Martinez, sir, spokes, is for the part of the DOJ, of course, you will be protecting him kasi nga witness protection program. So that would be your responsibility and of course other responsibilities. Ano naman po ang kailangan pong ibigay naman na kapalit nitong si Ginoong Hernandez po, given that he is already under the WPP, Alcantara, given that he is already under the WPP and also the other state witnesses po? Opo.
So you're correct po to say, no, ma'am, na bilang state witness, meron siya mga commitments, mga terms and obligations, not obligations, mga terms and conditions under the memorandum of agreement that they executed with the WPP. And these obligations, these commitments rather, differ per memorandum. At yung mga commitments po ni Mr. Henry Alcantara, magkaiba po sa mga naging commitments ng mga other state witnesses. Opo, hindi pare-pareho. Tani Santos, hindi po pare-pareho yan. As to what these commitments are, is confidential po, no? That's under the memorandum. But of course, we could say definitely that I think paramount of these commitments is the fact that they will tell all. Diba? Lahat po ng kaalaman nila, ilalabas nila para masuri po na maayos ng mga miyembro ng WPP kung saan po pwedeng magamit itong mga to sa mga proyektong sangkot sa flood control anomalies. So, it's really the materiality of their statements we're looking into. Kaya po so hindi lang po yan so tell all unang-una, at yung pag tell all po nila dapat material. May naman. Hindi po yung basta lang may masasabi sila na ito lang kaalaman nila. Kamakailan po nagsauli na rin siya ng pera. Ito ba ngayon tuloy pa rin ang kanyang pagsusole kahit nasa WPP na siya? Opo, yes. So ano po yan? Isa rin po yan sa mga commitments niya. I think that's one thing we could disclose as it has already been disclosed publicly before. He has returned a total of 180 million so far. So dalawang tranches po yun. And the commitment is to return 300 million. 300 million? Opo. So may 120 pa tayong sisingilin sa kanya? Gano'n na nga po, no? Gano'n na nga po. Pero ano ho ba yan? Sino nagdetermina niyang halaga na yan? Ang DOJ po? Ang Senado? Paano po nag-come up tayo doon sa halaga na yun? Baka ang tanong dyan maliit yan sa dami ng kanilang nakulimbat. Opo, well, unang-una po kasi sir, syempre, pwede po natin sabihin na maliit, no? Syempre sa lahat ng pwede nyo natanggap. But as to what the total amount that he received as kickbacks or whatnot is indefinite. Isa po yan na hindi pa po tayo sure. And also we would not be able to arrive at the proper formula to arrive at this figure. But in any case, yung amount po na yan, yung halaga na 300 million, na pagkasunduan po yan, Mr. Henry Alcantara himself and the WPP sa many times that we had discussed just how much he would be able to return, no? So, iba po yun. That's one thing to look into. So tell all dapat katulad po ng pagbabalik ng pondo, ano pa po yung mga ibang commitments that is expected of Mr. Alcantara, sir, that you can disclose in disclose in public? Opo, so as far as what I can disclose, syempre po bilang state witness, may commitment po siya na pumarap sa trial, sa korte when the time comes. That these cases do have to be will have to stand the rigors of trial. Isa po yun. Siyempre, those are the basic things that we know bilang state witness. No? Kailangan po kasi na ito po yung isa sa mga bagay na I would like to also explain na yung buong flood control anomalies po kasi nangyari po yan sa mga compartment, very compartmentalized. Iba po yung mga parts na nangyari. Yung mga alaman po ng mga individual sa isang part, hindi ko necessarily alam ng mga ibang individual sa other parts. Yes. Diba? So, this is why the need for state witnesses come in, because we know that he knows something that other people don't, and conversely, may mga hindi din siya alam na alam lang ng ibang mga state witnesses or possible potential witnesses na we can only come to a conclusion or arrive at such conclusion as to who really was the big proponent to all these things pag nabangga-bangga na natin yung mga sunod-sunod ng mga testimony. Alright. Attorney, so, yun po yung important. May iba pa bang nag-a-apply? What about yung iba pa pong mga testigo riyan? May mga nakasalang pa ba sa inyo na ini-evaluate ninyo? As of now, sir, we cannot disclose as to who those applicants are. The content, po kasi, the whole proceeding is confidential. Pero meron pa? Meron pa ho? Right now, hindi ko talaga pwede sabihin, sir. That's confidential. Sige. Pero ganito. We can lead somewhere else. yung mga diskaya, wala na hong pag-asa maging state witness. Hindi naman po sa walang pag-asa. I think kailangan po namin remind the public and everyone else that the Discayas at the outset never really did cooperate
with the WPP. Parang siguro nagka-discussion po nung simula, that one thing is probably what the public knows, pero yung mga discussion po na yun never really materialized because of their failure to cooperate. And they never really formally applied as state witnesses. Alam naman po natin, bilang aplikante, wala necessarily kailangan meron pong application na sila inihain. Diba? Wala pong ganun naging proseso. Hindi po nasimulan yung proseso dahil din sa formality. Last question from... To answer your question, sir, opo, I mean, of course, we are still open. Diba? Gusto po nila, they can still apply. Lumapit sa amin and tell, they can still do so. Nothing prevents them from that. Okay, since nabanggit ninyo na you're still open, Saldico, according to Secretary Remulla, may mga pahapahagi na gusto makipagdialogo sa gobyerno. What if one of the conditions that he sets is maging state witness si Saldico? Will you allow him to be the state witness? Well, ano po yan? Let's see. We could check the criteria. Whether or not he will be allowed is based on the legal criteria set by the Constitution. Is there absolute necessity for his testimony? Is he the most guilty? Can his statement be corroborated in material points? Has he been convicted of a crime involving moral turpitude? Yun po yung mga elemento kailangan muna suriin. So it's not as easy as saying a yes or no. If he does fit the criteria, perhaps. If he doesn't, then totally hindi po. But kagaya ng ibang binabanggitin nyo, he can also apply if he wants to. Anyone can apply, sir. Anyone can apply. But that doesn't mean na matatanggap po sila eh. Opo. Pero sir, atin na lang. Apat naman tayo, tatlo naman tayo nag-uusap. Bird's eye view. Si Saldico Hubay, may karapatang maging state witness. Ang karapatan po kasi bilang wala naman po kasi prohibition under the law that prohibits anyone from being a state witness. Just as long as they fit the criteria. So, ano po, pwede tayo magbulaan kung sino ang guilty or most guilty. Pero kailangan po nila mag-apply. Pero papasa ba, sir? Papasa? Hello? Papasa ba si Saldico maging state witness, sir? Sorry, sir. Could you repeat the question? Medyo naging choppy. Sir, papasa ba si Saldico maging state witness? Kung papasa po siya, depende po yan. Is he the most guilty? It also depends on what case we're talking about po, no? Dahil one thing we have to remember is marami pong proyekto yan. Diba? So in the flood control anomalies. And each case filed with the DOJ, filed by the Ombudsman, refers to one case. Diba? Each case refers to one project, I mean. Yes. Diba? So kung siya po yung most guilty sa proyekto na yun, hindi. Kung hindi siya most guilty, then baka po pwede po siya din. As long as may absolute necessity sa kanyang testimony. Pero kailangan mag-apply muna siya. Yun lang yun. Para malabo na, Attorney Polo, no? Medyo... Sige na. Okay na yan. Attorney, salamat sa inyo for very accommodating. Salamat. Thank you po, Attorney. Okay. Thank you po. Thank you. Salamat po. Salamat sa Attorney Polo Martinez. Yun. I-try niya kung gusto niya na mag-apply siya. Sabi nga ni Attorney Polo Martinez, di ba, anybody can be a state witness. Open naman ang DOJ dyan. Mag-apply ka lang and then i-review nila kung pasado ka sa criteria at maraming mga kailangan i-consider. Kung anong kaso ba yung pinag-uusapan, di ba? Yung mga ganon. Very complicated, partner. Pero kagaya ng binabanggit ko kanina, Mr. Saldico, kung nakikinig kayo, ako as a taxpayer kami bilang Pilipino, kami nananawagan sa inyo na kung kayo din lamang ay nagparating na ng feelers o nagpasabi na gusto nyo makipagdialog sa gobyerno, sana naman kung makikipagdialog ko kayo, ano man ang inyong magiging desisyon, ano man ang inyong magiging pakikipag-cooperate sa gobyerno sa kasong itong pinag-uusapan natin ng bilyones na nanakaw sa flood control project, sana ang inyong magiging desisyon sasabihin ay pabor naman sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap na binabaha, pinagnakawan. Kaya ngayon ay hirap na hirap. Yung mga ospital hindi matapos-tapos. Ang daming mga na-ospital hindi makapagpagamot ng ayos sapagkat kulang sa pasilidad, kulang sa manpower. Yung mga project na malalaki ng gobyerno, for one, nabawasan ang budget, hindi matutuloy sapagkat yung perang dapat igagastusin sa mga proyekto. Riles, transportasyon, paaralan, ospital, napunta sa flood control. Pagkatapos nabulsa lang naman ng mga tiwali at kayo naman ay umaamin na kayo ay kasabwat at kasangkot dito, Ginoong Saldico, sa flood control anomaly na ito. Sana kung kayo magsasalita, hindi lamang bilang paghuhugas kamay, kundi paglilinis na rin sa inyong kaluluwa.
Hindi lang ho sa paglilinis sa inyong kamay at sa inyong pagkatao. Ang linisin na ninyo rito ay ang inyong kaluluwa. Alang-alang po sa inyong pagkatao at sa pagkatao ng inyong pamilya. Huwag na kayo sana ritong magkakaroon ng pagdadalawang isip, partner, na baka itong si ganito masagasaan ko, baka pag sinabi ko ito magalit ito sa akin. Alam nyo, lahat ho naman tayo, Mr. Saldico, mamamatay eh. Lahat ho tayo babawian ng buhay. Mr. Saldico, lahat tayo mamamatay. Mamatay na tayo ng may pakinabang. Balansyado! 14 na minuto after 6 o'clock. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Babalik po tayo. Balansyado! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tips tungo sa matagumpay na co-parenting setup, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa verywellfamily.com, magkaroon ng magandang ugnayan sa iyong dating asawa. Panatilihin ang pagkaroon ng regular at consistent na schedule kasama ang inyong anak.
Kung kaya't makatutulong din ang pagbuo ng isang parenting plan. Bukod pa riyan, iwasang mag-overreact agad sa mga sitwasyon na maaaring pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Paalala, tuwing may hindi pinagkakasundoan ay ayusin ito ng pribado. At panghuli, magkaroon ng tamang balanse sa pag-aalaga at pagbibigay sa hilig ng inyong anak. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kyle. Alright, dumako na ho tayo sa mga balita mula sa ating mga tagapagulat sa labas. Palasya ng Malacanang at LGU tinalakay daw ho yung mga prioridad na proyekto ngayong taon. RH14 Letner Sisolet. Mas paiigtingin ng Malacanang at ng mga lokal na pamahalaan ang koordinasyon sa pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Ito'y para matiyak ang maayos, malinaw at napapanahong paggamit ng pondo ng bayan. Kaugnay nito, pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga leader ng iba't ibang liga ng local government units alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing aktibong katuwang ang LGUs sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Tinalakay sa pulong ang pagtutugma ng national priorities at local needs, pati ang tamang paggamit ng pondo batay sa verifiable at measurable social good. Sa ilalim ng 2026 national budget, aabot sa 1.4 trillion pesos ang direktang ilalaang pondo para sa mga probinsya, lungsod, munisipalidad at maging mga barangay. Kabilang dito ang 57.87 billion pesos Local Government Support Fund na pinalakas ng Kongreso para pondohan ang mga proyektong may agarang pakinabang sa mga komunidad. Kasama rin sa pulong ang Department of Budget and Management. Ito si Letner Siso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Letner Siso. Samantala, desisyon ng Korte Suprema dapat sundin ng PAGCOR at PCSO na mag-remit sa Philippine Sports Commission. Ayon ito kay Senator Bongo. RH28 Raymond Adbaas, ibalita mo yan, Raymond. Malaki ang maitutulong para lalong lumakas ang grassroots sports program ng bansa. Ang pinal na desisyon ng Korte Suprema at inaatasan ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na mag-remit sa Philippine Sports Commission. Ito ang deklarasyon ni Senador Christopher Bongo bilang Chairman ng Senate Committee on Youth and Sports. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, 30% ng kita ng PCSO mula sa loto ay dapat ibigay sa PSC, habang 5% naman ang taunang gross income ng PAGCOR ang iriremit sa PSC. Alinsunod dito sa Republic Act 6874 na layong mapalakas ang grassroots sports programs, serbisyo at insentibo ng mga manlalaro at coaches at sa pagmodernisa sa mga training and sports facilities para sa paghubog ng mga world-class athletes. Para kay Go, mas malaki na ngayon ang fighting chance ng mga atletang Pilipino.
Hinimok nito ang pagkurat PCSO na sumunod sa desisyon ng Korte Suprema. Napatunayan na ng mga atletang Pinoy na kayang makipagsabayan sa mga world-class athletes noong 2019 Tokyo Olympics na nakakuha ng ilang medalyang ginto ang Pilipinas. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, libreng online-based counseling program sa mga public school isinusulong sa Kamara. RH12, Milky Riguna, Milky. Isinusulong sa Kamara ang paglulungsad ng libreng online-based counseling program sa mga public school sa buong bansa. Sa House Bill 5240 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque, gagawing accessible ang anti-bullying at mental health support services sa mga estudyante at mas palalawakin ang School-Based Child Protection Initiative ng Department of Education. Ayon kay Yamsuan, sa bill, kukunin ang serbisyo ng guidance counselors at licensed mental health professionals para sa teleconsultation services sa mga mag-aaral. Sinabi ni Yamsuan, tutugunan nito ang kakulangan sa mga personnel na nakatutok sa mental health issues ng mga kabataan na dapat sana ay present sa mga eskwelahan para sa counseling at iba pang mga interventions. Dagdag pa ni Yamsuan, pagbubutihin din ng bill ang reporting at monitoring ng mga kaso na may kaugnayan sa bullying at iba pang hamon sa mental health na hinaharap ng mga kabataan sa paaralan ngayong panahon ng modern technology. Sa datos ng DepEd, mula 2022 umaabot lamang sa 4,069 ang licensed guidance counselors sa mga public school. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala, COA reports ang unliquidated cash, unauthorized bank accounts, hindi konklusyon ng korupsyon ayon sa Armed Forces of the Philippines. Para sa mga detalye, balita mo yan RH52, Edniel Parosa. Edniel? Henry at Karen, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi ebidensya ng katiwalian itong pagsita ng Commission on Audit sa kanilang pag-damage ng pera. Partikular na kwestiyon ng COA ay higit sa 201 million pesos na unliquidated cash advance at higit sa 72 million pesos na deposit sa mga hindi otorisadong bangko ng 2024. Pero sa panayam sa Camp Aguinaldo ngayong hapon, iginit ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, procedural lang mga findings ng COA at kasalukuyan ng inaaksyonan ng Hanay, kabilang dito ang pagpigil ng Finance Center ng AFP, pagpapasahod sa mga sabit na opisyal, sabay ng paggulong na administrative remedy upang mabawi ang mga hindi na-liquidate na obligasyon. Din, pinahabol na raw ng AFP ang mga dati nitong sumtalong kasama sa may pananagutan upang maibalik ang pondo ng publiko. Sa usapin naman ng unauthorized bank account, itinasara na raw ng AFP ang mga nabanggit ng COA dahil ng PCSO Endowment Fund, dalawang account ng Presidential Security Command at isa sa Eastern Mindanao Command. Pakinggan natin ang AFP spokesperson. So they are not they're not sweeping conclusions ng corruption. So ito pong COA report, corrective governance ito, no? And hindi ito nga declaration of corruption. And because the Armed Forces of the Philippines takes this finding seriously, marami tayong mga ginawa, no, na corrective measures. So ang dinig ni Colonel Francel Padilla. Ako naman si Edniel Parosa, na DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edniel. Samantala, Korean fugitive Puganting Koreano na nasa Interpol watch list na aresto naman sa joint operation ng PNP, ABSI Group at Bureau of Immigration sa Cebu. Noche Kakas, Noche. Kaya Henry at Ms. Kay Pidusasan, ikinulong ang isang puganteng Korean national na nasa watchlist ng Interpol sa ikinasang joint operation ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at PNP Aviation Security Group sa Mactan, Cebu International Airport. Subject ng mga otoridad ang Korean national na may Interpol Blue Notice para sa alleged fraud. Hinarang sa Cebu Airport ang naturang dayuhan mula sa dalawigan ng Palawan, batay naman sa intelligence and monitoring efforts. Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang naarestong foreigner.
Arit sa 27, nagsiwakas sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kaka. Samantala, balita naman mula sa ibayong dagat, lalaking pumatay sa dating Prime Minister ng Japan, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang lalaking namaril at pumatay sa dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos ang mahigit 3 taon na court trial. Umamin mismo ang 45 anyos na suspect na kinilalang si Tetsuya Yamagami sa paggawa ng naturang krimen sa lungsod ng Nara noong July 2022. Nangyari ang pamamaril habang nagbibigay noon ng talumpati ang dating Prime Minister bilang pagsuporta sa isang political party bago ang parliament election sa Japan. Nagawa umano ni Yamagami ang krimen dahil sa koneksyon ni Abe sa isang church group na humingi ng napakalaking donasyon mula sa kanyang ina na nagresulta sa kanilang bankruptcy. Isang homemade na barel ang ginamit ni Yamagami sa pamamaril sa dating Prime Minister na tinamaan ng bala sa gilid ng kanyang leeg at dibdib na nagresulta sa mabilis nitong pagkamatay. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie! Hoy, teka muna. Nasa El Nido, Palawan si Josa Cruzat. Ay, sana all. At may balita siya na yung daw rumored couple na sina Kyla Estrada at Daniel Padilla ay namataan niya. Si El Nido. Iba ka. Siya talaga, namataan niya? Nakita balita niya? Wala kay Josa. Josa. Sweet na sweet ang mga eksenang kumakalat ngayon online matapos mamataan na magkasama sa El Nido, Palawan ang rumored celebrity couple na sina Kyla Estrada at Daniel Padilla. Umani ng atensyon sa social media, lalo na sa X, ang ilang larawan at video ng dalawa habang nag-enjoy sa isang island beach getaway. Sa ilan sa mga kuha, makikita pang inaasikaso ni Daniel si Kyla, kabilang ang paglalagay ng sunscreen sa likod ng aktres. Kapansin-pansin din na tila komportable at walang itinatago ang dalawa sa kabila ng presensya ng publiko. Dahilan para mas lalong kiligin ang fans na agad nagpaabot ng suporta sa social media. Sa kabila ng viral na mga larawan at video, nananatiling tahimik sina Kyla Estrada at Daniel Padilla at wala pa ring opisyal na pahayag kung ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa, all the way from El Nido. El Nido. Pasalubong ha, Josa. Pagkabay ko, partner, pinunasan ng tire block sa likod. Ano ka? Ano ko gulong? Galing na siya. Rubber. Nagpupunasan na raw eh. Ano ba yan? Kasi sunblock. Ayaw mo na. Kasi mahirap na. Sige, subukan mo. Kaya mo ba mag-isa? Maglagay ng sunblock sa likod mo. Iuhuko ko sa bato ko, lala. Wala kang maasahan. Wala kang maasahan. Mag-isa ka lang, di ba? O kaya naman, yung lotion, ipahid mo sa puno o sa pader. Wala talaga eh. Sugat-sugat yung likod mo. Kawawa naman tayong mga single. Hindi ka single Ay, hindi. May pwedeng magpahid sa likod mo. Oo, pero yung El Nido, nako, parang ang budget natin, partner, hanggang Dolomite lang. Lalakad nga lang tayo papunta dun para makatipid. Yan mo na sila, ang mga celebrities, mag-enjoy na lang sila dun. Sa El Nido, Palawan. Thank you, Josa. At sumayin niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi namin pong paalala sa inyo ng aking partner. Gusto ba nating guminhawa at umalwa ng ating buhay? Manalig sa may kapal, magdasal, tumulong sa kapwa na lagi pong nangangailangan. Huwag silang pagkaitan sa abot ng ating makakaya dahil help is wealth. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. Hello po sa mga taga St. Three's Columbarium. Hello po sa inyo at nanonood at nakikinig sila ngayon. Si Ma'am Belen Adolfo. Hello po. Hi kay Senator Bong Revilla, totoo bang ang inyong inalmusal daw ho kumakalat ginisang pechay na lang? Grabe naman. Kasi yung budget. 100 something per apat na ano yun? 100 pesos sa apat. Apat na meals. Breakfast, lunch, dinner, snack. Lalabas sa 25 pesos lang. Di ba? Unless meron silang nakuhang in the meantime, gulay naman yan
May si slim ka, Senator. Healthy naman. Pero ang slim pa rin kahit napakaraming kinain kanina. Happy birthday kay Sister Elaine Apit, kay Boss Jomay Paroco, and happy birthday rin kay Nerissa Nunag. Happy birthday! Senator Bato, happy birthday mo rin, ha? Birthday niya ngayon? Happy birthday mo rin. Happy birthday, Senator. Inanak Elaine, happy birthday! Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bayan tabayanan sina Fiscal Josa at saka si Judge Don Carlos. Balansyado.